patuloy na pagtataguyod ng bagong Pilipinas na nakasentro sa pagkakapantay-pantay at malasakit, sinisiguro ng administrasyon na walang sektor ang maiiwanan sa kaunlaran. Kabilang na ang sektor ng pangisdaan na patuloy nating pinalalakas bilang haligi ng ating seguridad sa pagkain. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinusulong ang inklusibong pag-unlad kung saan bawat mangingisda, bawat komunidad sa baybayin at bawat Pilipino ay may lugar sa pag-angat ng ekonomiya. Ngayon, nasasaksihan natin ang mga bunga ng mga makabagong infrastruktura at programa sa General Santos Fishport Complex, isang mahalagang aspeto sa paggamit ng mas maunlad at matatag na kinabukasan para sa sektor ng pangisdaan. Isang magandang araw Pilipinas mula rito sa General Santos City, handog ng Radio Television Malacanang kasama ang Philippine Fisheries Development Authority ng Department of Agriculture. Ito po ang live coverage ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa General Santos Fishport Complex. Kasama ko po ngayong umaga si Sir Migo Pilarta, ang Officer in Charge ng Public Information Division ng PFDA. Magandang umaga, Sir Migo. Magandang umaga, Miss Gab. Alright. Kami po ay inyong napapanood sa Facebook pages and YouTube channel ng RTVM Presidential Communications Office at ng Philippine Fisheries Development Authority. Bukod po sa ating mangingisda na silang mismo ating pangunahing panauhin ngayong araw, nakakita po natin na naparito rin sina Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kasama rin ng Pangulo si PFDA General Manager Attorney Glenn Pangapalan, at kanina nakita din natin si Undersecretary for Fisheries Drusilla Esther Bayate. Pagdating po ng Pangulo dito sa Fishport, unang-una napansin natin, Sir Migo, na nakasuot na siya ng protective boots, ano? Yes. Sir, para saan po itong boots na, sir? Bakit lahat po sila naka-boots ngayong, Oo. Ang pagsusuot ng white boots sa loob ng Fishport ay isang food safety and health protocol. So, para lang ma-ensure na yung mga binibentang isda dito sa Fishport ay ligtas. Okay. Mula sa kung Tama ano naman yan. Kung nakikita rin po ng mga kasama natin ngayon, pati tayo na nag-annotate ngayon, mga nakasuot din ng boots. Kasi part to, sir, no, ng biohazard protocol at precautions na rin. So, dito po sa General Santos Fishport, sinisiguro natin na hindi lang quality yung mga isda, kundi hygienic din and malinis ang pag-handle ng paghangon ng isda dito. That's right, Miss Gab. Sa kasalukuyan po ay naparito po ang Pangulo para personal niyang makita ang proseso ng pagtinda ng tuna dito sa General Santos Fishport. So Sir Migo, paano po ba ang process ng pagtinda? From what I understand, sir, no, tuna po ang main products dito sa Fishport ng General Santos? Yes, tuna ang main product dito sa General Santos Fishport Complex. So, dito sa lugar na kinatatayuan natin ngayon, kasama ang Presidente, ay tinatawag na Market Hall 1. Okay. So, may 4 na market halls. Itong market hall na to ay specifically for tuna lang siya. Kaya dito lahat ibinabagsak ang mga tuna na galing sa mga fishing vessels. Okay. So, eto po, sir, paano ba ang process ng pagtinda dito? So, paghango mismo galing sa malalaking fishing vessel ba ang Malalaking fishing vessel, Okay. pwedeng municipal level na fishing vessel lang din. Oo. Ito ay i-unload dito sa may auction area kapag nagkaroon na ng bilihan doon sa auction area. Dadalhin na dito sa nakikita natin ngayon na sorting table. Okay. Oo. Sinusort Sinusort. yan siya, Oo. sir. Tapos, dito sa sorting table, igagut siya. Ang tawag dito ay gutting, ang paglilinis ng isda. Okay. So ngayon, mamaya may kita siguro natin kung i-grade para makita ang quality ng tuna, I kung ito ba see. ay export quality or good for local consumption. Oo. Sir, curious ako, ganyan ba talaga ang sizes ng tuna? Ganito talaga kalaki ang mga tuna Okay. dito sa Gensan. Okay. Oo. So ito po, lahat po ito na nahuli sa Gensan Waters. Kumbaga. Yes, oo, kasi actually spawning ground talaga ng tuna ang mga katubigan dito malapit sa General Santos, sa south of the Philippines.
So talagang hindi sila kinukultivate. Ganyan talaga yung sizes ng mga tuna Yes, dito. naturally grown silang lahat doon sa area or waters na yon. Ang galing na, no? Talagang rich in resources talaga ang Pilipinas. Rich Kasi in resources talaga. ang lalaki. Malalaki sila, di ba? Oo. In real life talagang parang aabot na sa laki ng tao yung iba. Correct, Lalo na pag correct. tinitimbang at nakita mo. So ayan, sir. Yan po ay tuna grading. Yung ginagawa, yung tinitingnan po ng Pangulo ngayon, Oo. tuna grading po ang ginagawa Oo, dyan. ang hawak ni Sir ay ang tawag na classifier. So ito ay tinutusok sa tuna at kukuha sila ng specimen at mula doon sa specimen na yon, doon nakikita yung magiging quality ng isda. Kung mapula-pula at shiny, ibig Oo. sabihin ito ay grade A, yun yung kanyang Okay. official grading. Ay, ibig sabihin ito ay good for export. So mga good for export siya internationally Okay. sa US and Japan at marami pang mga bansa. Ang galing. So nag-export talaga tayo. ng Nag-export tuna. talaga tayo at maganda kasi very strategic yung location ng General Right. Santos Fishport Complex at talagang malapit sa airport, so kung kailangan mag-export, madali ang access. Alright, alright. Ayan, ang nakikita natin ngayon ay yung mga yellowfin tuna. Ganyan talaga sila kalalaki. Kung mapapansin mo, literal na yellowfin. May Okay. yellow sa kanilang mga fin. Madali Okay, siya okay. ma-distinguish sa ganung paraan. Ayan. So ayan, yan, tuna grading yan. Ang tuna grading, Kukuha ng oo. meat. Kaunting Ayan na. meat. Tapos, makikita sa specimen kung anong kulay Ang ng tuna. galing. So sir, sino ang magda-determine kung anong grade yung meat ng tuna? Usually, ang nagde-determine ng grade ng tuna ay yung mga buyers na rin. O kung sino yung kung saan man pagdadalhan ng tuna, sila na rin yung mga nag-a-assess or nag-grade, nagka-classify kung Oo, anong grade ba siya. Oo, okay. Oo. Paano naman po sir yung mga meat, yung mga tuna na hindi siya for export? Okay. So, may mga tuna naman na ito kasing mga grade A na tinatawag ay superior high quality. Oo. Hindi naman ibig sabihin na kapag grade B or lower, hindi na maganda yung quality niya. Sadyang maganda lang talaga yung quality ng mga grade A. So, itong mga ibang tuna na hindi grade A ay napupunta for local consumption naman dito sa Okay. Jensan or Karatig probinsya. So ano siya, pinaprocess sa mga local canneries? Mga local canneries. 7 out of 8 canneries ay nandito sa General Santos City, Fishport. Oo. Matapos yan, kapag nag-grade na yung isda, ito ay dadalhin na ng mga buyer sa kanilang mga sasakyan para i-transport kung saan man sila pupunta, either for export or for local consumption lang. So yun, napakaganda na nakikita ng ating presidente, yung talagang step by step, no, kung paano ginigrade yung tuna. Actually nga kanina sir, nakausap natin si PFDA Acting General Manager si Attorney Glenn Pangapalan. Kasi ang General Santos po ay center for tuna industry ng bansa, di ba? Kaya sabi Tama ni Attorney Glenn kanina, napakalaki daw ng kontribusyon ng General Santos Fishport sa ekonomiya ng bansa. Napakalaki. Oo. Oo. Actually, ito ang, if I'm not mistaken, second largest regional fishport dito sa Pilipinas after Navotas Fishport. Oh. 200,000 metric tons, more than 200,000 metric tons ang na-unload na isda. No? Sari-sari na yon sa isang taon dito sa Isang General taon. Santos. Oo. Tsaka, ang sabi rin po ni Attorney Glenn, around 20,000 daw po yung may business permit to operate here Yes, sa oo. Grabe, So, 20,000, napakadami. ngayon po ay kasama pa rin po ng Pangulo si Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. At ngayon po ay magkakaroon po sila ng isang maikling ugnayan para po direkta mismong marinig ng Pangulo ang mga pangangailangan ng ating mga mangingisda dito sa General Santos. Andito lang kami para tignan. Ito, I have a mic. Para tignan kung ano yung mga sistema na ginagamit ninyo para sa fisheries natin dahil sa pagpalagay ng ating sekretary, nakilala nyo naman na talagang isa sa pinakamalaki sa industriya ng fisheries dito sa Pilipinas, ay naunawaan niya kung ano yung potential ng fisheries para sa Pilipinas. Kaya't sinabi ko, dali niya ako rito, paliwanag niya sa amin kung ano yung mga kailangan ninyo. Sa aming palagay, ang nakikita namin na siyempre yung cold chain,
kailangan lalagyan natin. Nagtayo ka na pala nung malaking cold storage dito. Pero kailangan pang dagdagan. Kaya gagawin namin ang lahat para naman masuportahan. Yung buong, hindi lamang yung cold storage, kung hindi yung buong cold chain. Para yung mga huli na nahuli na natin ay pagdating sa market ay maganda pa rin at yung quality ng isda ay ma-maintain para siyempre mas magandang benta. Kaya ano pa sa palagay ninyo ang kailangan natin in your view? What else? Meron tayong bago, sir, na testing facility na itatayo rito. Laboratory. Testing facility. What are we testing for? Histamine, fish quality, pati sa pang-shrimp. Ang testing for shrimp. Sa shrimp, oo. Sikat na sikat yung shrimp natin sa abroad eh. Ang pag binili mo yung black prawn sa Philippines. Black tiger. Black tiger prawn. Oo. Alright, sige. Maraming salamat at mabuti naman at nakadaan ako rito. At nakapunta na ako rito pero hindi pa ganito kalaki noon. Ngayon napakaganda na. Kaya gagawin namin ang lahat para bubuhayin natin ulit ang ating industriya ng fisheries. Dahil pagka pinag-aaralan namin yung mga pangangailangan sa kinakain ng Pilipino, napakahalaga sa diet ng Pilipino, sa kinakain ng Pilipino, yung isda, yung seafood. Dahil siyempre, marami tayo, mga 7,000 islands ang Pilipinas, kaya napupunta talaga sa fisheries ang pag-asa. Kaya tutulungan, gagawin namin lahat para yun na nga, yung mga sistema, magtatayo tayo ng mga fish port, mga agricultural port, para mabawasan ang ating transport cost, pati ice plant para doon sa maliliit na bagsakan, mayroong pagkukuhanan ng yelo para hindi lamang para doon sa lugar, para paglabas, paglalaot ang mga bangka, may dalang yelo para laging sariwa yung inyong huli. Okay, so sige lang, patuloy nyo. Malaking kontribusyon ng Gensan at lahat ng fisheries industry sa pagpapakain sa buong Pilipinas. Kaya patuloy ninyo. Maraming salamat sa inyong ginagawa. Hindi lamang sa food supply, kung hindi pati sa pag-export natin. Nagulat nga ako yung tinitesting doon na isda, pupunta pa raw sa Amerika yan. Nakakatuwa naman na ang Pilipinas nakakapag-export hanggang sa Amerika. Kaya ang laki rin ng kontribusyon sa ating ekonomiya nitong inyong industriya. Kaya kailangan ang pamahalaan ay nandyan. Kaya nakakatiyak naman kayo, kagaya ng aking nasabi, ang ating Secretary of Agriculture ay kasama ninyo sa industriya ninyo. Kaya gagawin na tuturuan tayo kung paano ang gagawin para matulungan kayong lahat. Alright. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ay, buena, Michael. Oy, papicture kami. Sino pa eh. Amin.
kanin ng isda at mas malaking kita. Kaya naman po mga kababayan, ninais ng Pangulo na magkaroon ng ugnayan kasama ang ating mga mangingisda dito sa General Santos para diretso mismo niyang marinig sa kanila at malaman ano pa ba ang mga maitutulong ng pamahalaan sa kanila para mapabuti ang kanilang kabuhayan at palakasin pa ang sektor ng pangingisda dito sa lungsod. Kasama pa rin po ng Pangulo si Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., si Undersecretary for Fisheries Drusilla Bayate at si Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan. Bukod po sa ugnayan, naparito rin po ang Pangulo para mamahagi ng tulong pangkabuhayan sa mga mangingisda sa General Santos. Katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, mamimigay po ang Pangulo ng ilan sa mga livelihood projects dito sa General Santos City. Kanina, Sir Migo, nakausap natin yung ilan sa mga hinarap po ng Pangulo ng mga mangingisda dito, no? Sabi nila, thankful daw sila na may ganitong opportunity na direkta nilang makausap si Pangulo. Kasi never pa raw nila tong na-experience before. Makikita naman natin na very grateful talaga, no? Nagkaroon ng ganitong dialogue. Kasi bihirang pagkakataon talaga ito para sa ating lahat dito At sa Gensan. it gives them the feeling po na mas nabibigyan na raw ng atensyon ngayon ang mga pangangailangan talaga Oo, nila. napakikinggan. At ito, nakita natin yung mga konkretong ebidensya ng pagtulong ng ating pamahalaan sa kanila. Tama. At ayan po ang ilan po sa mga ipamimigay po na livelihood projects ng Pangulo, kasama po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay Fish Aggregating Device o PAYAW, mga kagamitan pang salt production, fishing boats, kagaya po ng nakakita natin ngayon, meron din po mamaya dyan mga marine engine, fish farming inputs, village type fish processing center, at mga fish processing equipment and marketing supplies. Mga kababayan, ang pagpunta po rito ng Pangulo ay sumasalamin lang sa pagsisikap ng pamahalaan na suklian ang paghihirap at sakripisyo ng ating mga mangisda sa pagsisigurong may pagkaing nakahanda sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Ang ating pong natutunghayan ngayong umaga ay ilan lamang po sa mga programang handog para sa kanila para palakasin pa ang kanilang kabuhayan at patasin pa ang kanilang mga kita. Nandirito po ang Pangulo sa General Santos City na kinikilala bilang Center of the Philippine Tuna Industry dahil ito sa presensya ng 8 pangunahing tuna canneries, fish processors at exporters sa syudad. Tinatayang nasa 200,000 manggagawa ang nagtatrabaho sa industriyang ito na nagbibigay ng malaking ambag sa lokal na kabuhayan at kabuoang ekonomiya ng bansa. Ito po